Tingnan po ninyo, yan ang ating bulalo. Yung dahon ng pak choy, ilalagay ko siya sa maya-maya na pag ano na talaga to siya. Okay na ba? Dinamihan ko na po ng gulay dahil madami man tayong gulay kaya dinamihan ko na para masustansya. Maraming gulay, masarap kasi. Yan, yung perfect ngayon sa weather. Sayang walang mais, no? Mas maganda atang mayroong mais. Ganito po ako magluto ng bulalo dito. Nilalagyan ko siya ng carrots at saka yung mix na gulay na binili ko sa Lidl. Meron din siyang pak choy. Yan. Pakuluin pa natin dahil medyo matigas pa yung yung baka. Pero malapit na yan. Konti na lang. Tingnan po ninyo, luto na ang ating isda, ang laks. At ito namang sabaw, malapit na. Nilagay ko na yung dahon ng pak choy. Maya-maya kakain na kami dahil magising na yan si Martin. Ready na po yan. Ang sarap po ng sabaw natin ngayon. Ang sarap po ng ulam natin ngayon. Oh. Wow. Gutom na talaga ako. Alam po ba ninyo sa isang araw, dalawang beses lang po ako kumakain. Sa tanghali at ngayong gabi. Kasi sinasabayan ko si Martin kay pang gabi man siya ngayon. Minsan hindi ako kumakain ng dinner. Yan, kain na. Kukunin ko na ngayon si Fiona. Alis na ako. Ito yung natin ngayon, itsura. May kilay. Siya, maaga siya matapos. Kasi Bernice ngayon, hanggang alas 3 lang si Fiona. Kaya kukunin ko na siya. Tingnan po niyo itong mga tsinelas na to. Mama, baby, takot naman to suotin. Your siblings. Yeah, your siblings. Nandito kami ni Fiona sa city ngayon. At gusto niyang kumain doon sa Merchant Ice. Weißt du, die da hinten, diese Vorortswander, das ist eine Erzählung Ganda ng simbahan, no? von der Schule OGS auf eine Ganztagsschule. Tahimik, oh. Parang parang walang tao. Parang walang tao nakatira dito. Parang kami lang ni Fiona ang tao dito. Ay, matao pala sa taas. Mama? Ja. Weißt du, es ist schon bald wieder das Jahr vorbei. Ich weiß. Das Jahr geht irgendwie so schnell. Aber bitte, kann es jeden Tag Dezember sein? Bei Weihnachten, Halloween. Yan na. Mama. Wieso sind das eigentlich nur 5? Nicht mehr kam. Mama, wieso aber Ha? sind da nur 5? Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie mal die Löcher moderner machen. Pwede ka manghiram dyan ng mga libro, pero sa uli mo din. Pagkatapos mong basahin. O, pwede ka din magdala ng libro na hindi mo na ginagamit. Lagay mo lang dyan. Bitte offen halten. Nein, brauchst du nicht. Gusto niya pumasok. Wie eng. Tschüss. Diyan ka na, Fiona. Dito kami pakakain ni Fiona. Sitzen bitte. Dito kami uupo ni Fiona. Kain kami ng waffle. Die haben so doll für Weihnachten. Ay, wala silang masyadong customer ngayon. Dito kami city. Alam na ng tindera dito kung anong gusto namin kainin. Oh. Ganda ng ilang Christmas decoration nila ngayon. Pwede na dito umupo. Oh, look at me this. Oh, nice. Yan siya. Yan ang anak ko. Ang ganda. Ito bago tong gawa nila. Dinagdagan nila yung upuan kasi marami pupunta dito ba. Dito ako upo. Ang ganda naman ang anak ko. Siya lang, hindi siya hihipan na niya. Ang tagal-tagal na kami hindi nakapunta dito. May tanim sila, oh. Da ist Tortenrauch und Erdbeer in Magie-Kies. Ay, das is plastic. Plastic pala. Kala ko totoo. Ja, die wollen sich nur Matigas eh. Oh, guck mal. Da haben sie die Fake News aufgetan.
Kala ko totoo. Dito doon din sa harap, maganda din. Kaya lang palagi na kami doon ni Fiona. Dito lang kami sa bago nilang ano. Fiona Dines. Ito na po yung nilang ano. Sabi ko kay Fiona, isa lang sa akin. Siya lang yung pakainin ko kay sobrang hilig niya po talaga dito. Sa ano na yan. Yung ice cream na merong banana. This is Sunny vanilla ice. Sarap. Sarap sa ano. Hindi na namin hinubad yung sakit namin. Hindi kami magtagal dito. Kain po tayo. Ito po yun, oh. Seryoso talaga niyang kumain, oh. Ang ganda ng mga puan nila, oh. Dito na kami malapit sa amin. Naglalakad na kami pataas ni Fiona. Nagbili din pala ako ng manok. Manok na naman. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. Uy, grabe naman to. Ang dami, oh, napuno talagang auto na. Parang hindi nagsauli ng mga buti no, ng ano, isang 2 buwan. Ilang araw lang yan. Siguro. 7 days ata. Grabe. Magkano kaya ito? Walaan pa rin yung magkano pa makuha natin ngayon. Hindi ko alam kung magkano para siguro 15 euro. Tingnan natin. Kailangan namin sa uli kasi mamili kami ng bagong mainom. Galing kami sa Lidl. Nag-grocery kami konti dahil sinauli nga namin yung mga mineral water batas. Ngayon, bumili kami ng, ang nakuha pala namin pera, 26 euro. Nasa mga 1,000 plus pesos. Bumili ako na yung lagang itlog. Ito kasi, ready na to kainin. Masarap to siya minsan i-partner sa tinapay ba sa umaga. Matangan mo lang, lagyan mo lang ng kunting salad. Tapos namili tayo ng prutas. Ito. Kasi mga anak ko mahilig yan ang paborito nila na prutas. Ito, apple, orange, at saka banana. Yan. Meron tayo itong hotdog, iced tea para sa kanila, yogurt. Ito, pang dessert, gatas. Nagbili din pala ako ng ng bacon. Tagal ko nang hindi nakakain ng bacon. Magluto ako bukas nito. Partnera ng itlog at ito ba, nilagang itlog. At nabili din si Martin itong ito. Ang lalaki nito. Napaka-healthy ng ito. Yan ang nabili namin. At na kami punta pa kami sa Ribe dahil bibili kami ng rice. Doon kasi merong rice doon. Maganda ang rice sa Ribe kaysa sa Lidl. Kaya doon ako bumili ng rice palagi. Kasi jasmine yung rice nila. Yan yung nabili natin. Yung nabayaran lang namin
30 euro lang. So, nadagdag. So, malapit mag 60 euro at lahat to. Kasi 26 euro yung ano. Basta mga 30 plus yung bayaran namin. Kunti na lang yung bayaran dahil na minus yung mga sinauli natin na mineral water. Yan, maganda mag-grocery minsan pag marami kang isa sa uli ng mga bote ba dahil pwede mga yung gamitin kung mag-grocery ka. Pwede mo yung bayad ba? Minsan pwede din cash ang kunin mo. Depende sa'yo kung i-grocery mo or cash ang kukunin mo. Yeah, pera. Kapalit noong pundo ng ng mga mineral water. Ngayon natulungan ko si Martin, dali namin si Uma sa bed. Meron po akong ikwento sa inyo na masamang balita. Kahapon may nangyari na naman kay Uma, biglaan na naman. Pahigain na sana namin siya sa kanyang bed. Nung pagpasok na namin, nabiglaan lang kami dahil kala namin natutulog siya. Dahil nakaganyan siya, nakayuko, tas yung kamay niya nakalaylay ba. Pagkatapos, sabi ko kay Martin, baka naantok yan kasi ganyan yan si Uma minsan pag gusto niya matulog ba. Pag antukin kasi yan siya ngayon. Hindi lang ngayon, palagi yan siya inantok dahil nga sa daming gamot iniinom, mga side effect ng gamot. Palagi yung inantok. Tapos, sabi ko kay Martin, dalian natin, bahigain natin kay baka, naantok siya ba? Baka hindi nakatulog ng madaling araw. Nung pinahiga na namin siya, parang siyang reaction, hindi siya nagsasalita. Tapos yung mukha niya, parang palagi siya na ganyan, parang ginaganyan niya yung, parang parang may gusto siyang sabihin, hindi niya masabi. Sabi ko, Uma, okay ka lang, kinakausap ko, tapos inawakan ko yung kamay niya, wala talaga siyang lakas. Sabi ko kay Martin na, kunin mo yung pang BP ni Uma, yung tingnan natin yung blood pressure niya kung okay lang. Baka kasi inatake, di ba? Hindi ko alam, wala pa kaming experience na ganyan. So, nung pagkuha ni Martin, ang baba po ng blood pressure ni Uma, 74/45. Tapos pati yung pulso niya, mababa din, 65 ata yun. Wala 56. Basta mababa yung pulso din. Inulit ko kasi sabi ko, baka sira lang itong natin. Kaya matagal na yan. 2018 pa, tapos hindi na ginagamit. Hindi pa napalitan yung battery. Ganyan yung nasa isip ko ng time ko. Kasi pagkatapos, ganun pa rin yung resulta sa pangalawa. Tapos inulit ko ulit. Ganun pa rin, sabi ko kay Martin, hindi na to normal. Hindi natin masasabi na sira yan kasi 3 beses ganun pa rin yung resulta. So, kinuha namin, tumawag si Martin ng emergency. Pumunta agad dito, 6 na taong dumating agad. Tapos sumunod din yung doktor at yung dalawa. Pagdating dito, yung doktor at may isa siyang kasama. Kasi titingnan niya ng doktor, lalo na pag matanda yung pasyente ba. Sinabi namin sa kanila yung dahilan, ano nangyari kay Uma, bakit nagkaganon. Sabi namin, bigla na lang siya ganyan. Wala naman siya naramdaman kahapon. Hindi naman siya nagsabi na sakit katawan niya, masama pakiramdam niya, okay, kumain din siya kahapon. Normal ang lahat ba? Nung Biyernes. Tapos Sabado yun nangyari sa kanya kahapon. Linggo kasi dito. Ngayon. Sabi ng doktor na nung pagdating ng taga-ambulansya, sumuka si Uma. Sumuka si Uma. Tapos nung pagdating ng mga ambulansya, nakakausap na siya, yung mata niya, nabukan na niya ba? Kasi nung kami lang ni Martin, as in, hindi niya halos maibuka yung mata niya, parang inaantok ba? Tapos hindi siya nagsasalita. Nung pagdating na ng mga ambulansya, parang parang na okay yung, hindi naman 100% okay na siya. Pero kumpara nung kami lang ni Martin, sabi ko, ano na naman kaya itong nangyari kay Uma? So, dinala siya sa hospital Tapos nung nandito pa kasi kahapon yung nag-rescue sa kanya, nung taga-emergency, taga-ambulansya ba. Sabi kasi ni Uma, sakit yung tiyan niya, gusto niya mag sa toilet ba. Sabi namin na hindi na pwede dahil dadalhin na siya sa hospital. Nakaready, dumating na yung bumbero kasi yung taga-bumbero ang magtulong magkarga kay Uma dahil nga sa masikip na hagdanan namin dito. Nung pagdating nila, sini-check naman nila lahat yung lungs ni Uma, okay naman. Yung kanyang oxygen. Yung di ko alam kung okay yung oxygen yung time na yun. Basta yung lungs, kasi inuna nila tinignan, okay na yung lungs. Ni-check nila ba? Marami yung mga dara. Pagdating ng mga emergency dito noon, dalaki ng mga bag na dala nila. Ilapag talaga nila agad yan sa sahig. Tapos padalian talaga yung trabaho nila pa. I-rescue talaga nila agad yung pasyente. Kung pwede ko lang sana videohan, bibidyohan ko po para makita po ninyo kung paano po mag-rescue yung mga tao sa Germany. Kakaiba, mamangha ka talaga sa nila ba? Hindi lang sila 2 tao, nung dumating dito, 6 sila. Tapos sabi namin na
Kasi ano sila, bilisan nilang trabaho nila. Ano nila agad si Uma. Nilagyan nila agad na yung, yung dextrose. Baka dehydrate. Hindi naman dehydrate si Uma kasi ang dami niyang ininom naman. Hindi naman siya, bakas naman siya uminom ng tubig. Tapos sabi ng ano magsabi ng doktor kahapon kay Martin? Wala siyang diagnose kahapon sa amin, yung doktor na pumunta dito. Basta sabi lang niya na dadalhin sa hospital para ma-check up si Uma. Kasi ginano niya yung tiyan ni Uma, hindi naman daw matigas. Ano naman nang ba? Hindi naman daw matigas yung tiyan ni Uma. So sabi naman, wala naman siyang lagnat. Hindi naman siya namumutla. Okay naman yung kulay ng lips, hindi din siya, okay lang kulay ba? Basta ano lang siya, parang walang lakas ba? Tapos dinala siya kahapon sa hospital. Hindi kami nagpunta agad kasi tuwing naman dinadala yan sa hospital, hindi naman agad yan binibisita dahil busy po talaga yung mga tao sa hospital. Hindi yan nila agad mag-ano pa yan sila ba? Tawag niyan. Ilagay pa nila yan sa baba, sa emergency room. Doon pa yan, kasuhin pa yan ng doktor. Yan. Hindi pa namin alam kung malipat siya agad sa mga normal nga room. Kaya hindi lang kami napunta. Hindi talaga kami pupunta agad. Kumbaga lang kung merong ibang mga ano ba. Pero sa ilang beses na si Uma pumunta sa hospital, hindi naman kami pumunta talaga agad doon. Pag kinabukasan na. Tapos hindi naman talaga siya ma-check up agad kahapon dahil Sabado. Gagawin lang nila yung mga una-unang mga check up, kukunan ng dugo, mga ECG, mga ganyan lang ba. Tapos, tumawag si Martin kahapon pag-uwi namin galing Dortmund. Kumusta na daw yung mama niya, ganyan, tinanong niya yung pang-doktor. Sabi ng doktor na ilipat daw si Uma sa ICU dahil para ma-monitor siya ng 24 hours. Hindi siya pwede ilagay sa normal na room lang kay mababa pa rin yung blood pressure niya. So nilipat si Uma. Tapos doon na kami nag-alala sa sinabi ng doktor. Alam naman po natin na si Uma matanda na 81 years old na may sakit. Sabi ng doktor kay Martin na kung sakali ng pasyente kailangan ng oxygen, lalagyan ba daw ng tubo? Sabi naman ni Martin, kung meron gagawin lahat kay Uma, kung anong dapat gawin, hanggat hindi malaman kung ano yung sakit ni Uma ba, kung ano yung naramdaman ni Uma. Ano ba, bakit mababa yung blood pressure niya? Bakit bigla na lang wala siyang lakas kahapon? Hanggat hindi niya malaman kung anong dahilan. Sabi ni Martin, nabigla kami kay ganun ang sinabi ng doktor sa amin. Kahit sino naman talaga pagsabihan ng ganyan, ikaw mag-alala ka. So kahapon hindi talaga kami nakatulog ng maayos. Si Martin mayak-iyak kahapon sa itsura niyo. Kami ng dalawa ba nag-uusap kami nag-ano kami ba? Ng dalawa nag-usap kami. Sabi ko kay Martin na naawa kasi ako kay Uma pag doon na siya sa ospital kay iba naman talaga pag sa bahay ka. Wala din tayo magawa kung kailangan niya dalhin sa hospital. Pagkatapos po, hindi kami nakatulog kagabi. Grabe yung pag-alala namin. Kaninang umaga, sabi ko kay Martin, pupunta tayo bukas. At sabi ko sa kanya, pupunta tayo bukas sa hospital. Bisitahin natin si Uma. Gusto ko talagang malaman ba kumusta na si Uma. Anong dahilan? Bakit bigla na lang nagkaganon siya kahapon? Tapos pupunta namin kahapon. Kahit kanina sa kanya, naman siya, normal na yung blood pressure niya, salamat sa Diyos. Normal na yung blood pressure ni Uma ba. Hindi na katulad kahapon na sobrang baba, normal na. Pero si Uma walang yung katawan niya ba parang siya, parang walang lakas. Sabi niya, daw siya, sakit na yung katawan niya ba. Lagi kasi kahapon pa hindi pa kumain. Yun, almusal ba yun na oras, tas kahapon walang ang tanghal. Hindi ko alam kung kumain siya nung tanghali doon sa hospital. Tas gabi, hindi ko alam kung kumain siya. Kapag nasa hospital yan siya, hindi yan gusto mga pagkain doon. Kaya dyan ako mag-alala. Bakit pipilitin mo talagang kumain. Hindi kasi masarapan sa pagkain doon sa hospital. Tapos pupunta namin kanina, grabe yung nag-smile si Uma na nakita niya ako. Parang saya niya ba nung nakita niya kami ni Martin? Na ibang tao na naman niya. Kami na nakita niya, hindi lang yung mga tao sa hospital. Nasa ICU siya kanina. Po sa inyo ulit bukas, yung continue ng vlog natin ngayon ba dahil puno na po tong cellphone ko. Hindi ko na naman to siya ma-upload sa YouTube.
At ano na lang, kasi kanina tumawag kami ulit. Umaga kasi kami pumunta doon kanina. Tapos tumawag kami kanina ng gabi ulit kung hindi nagbago yung blood pressure ni Uma. At hindi naman daw po, stabil na po siya. Basta ikukwento ko lang po sa inyo ulit bukas yung ano ba yung, kasi bukas merong check-up si Uma na gagawin. At bukas ko na lang po i-continue ng, yan sa inyo ba, ikwento ko sa inyo. At sana po isali po ninyo si Uma sa dasal po ninyo na makauwi na po siya sa bahay. At dito na din po magtatapos dahil baka hindi ko to siya ma-upload sa YouTube ngayon dahil nga puno na yung cellphone ko, wala nang ano. Maraming salamat po sa iyong panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Bukas ulit. Bye! Living the highs and lows.